Well. Welcome back dito sa reaction video. Shoutout muna syempre sa Fubu. Yun Fubu. Renew ulit tayo ngayong taon. At ngayon, 1 year ulit na sponsor ng Fubu. Shoutout sa Fubu. Pero sa February ko pa mailalagay yung logo dahil sa February pa ang official na sponsorship sa akin ng Fubu ulit. Yung iba kasi, yung Hypebeat or yung ibang tropa, hindi ko na nilagay kasi hindi naman sila monthly nagbibigay. Susuotin ko na lang sa damit, yung damit nyo. Ayun, ang gagawa natin ay J Black versus Krega. Ayan. At batiin muna tayo. Galing to ulit sa Jonas versus Badang. Ang dami kasi. Idol, antok na antok, sarap ni Badang. Haha. Dito ako bilib sa mga flip top, napaka-professional. Hindi gaya kay makagago, banat ng banat sa iba. Pag tinira mo siya, idedemanda ka. Ang bobo ng logic ni Jonas sa bading. Meron din na unsuccessful na bading at maraming successful na lalaki. Kaya sa bading, mapagtanggol lang yung bading. Okay? Sana makabalik si Akata at Badang sa flip-top. Tito, pa-shoutout sa mga Yawan Kamsur. Sana masundan na kanta nyo na Jumpers. Oo nga, no? Gusto ko na rin masundan yung Jumpers. Painggan nyo yung Jumpers, ha? Tawag nito, yung pinagsama-sama ko ang mga iba't ibang MC sa iba't ibang grupo. Napakaganda nun. Para sa akin, magandang battle yung Tito Sherman versus Husky noon about sa kabit. Haha, solid na mga lines. Ayun. Natin patagalin to, gawa na natin. Nanalo ng coin toss. Nanalo ng coin toss si Krega. Piliin niyo ba una? Si J Black. Pakinggan natin. Unang banat, Gubat 14, J Black. Rarara! Verbal. Alam mo bang mas magiging kawawa ka sa battle na to pag ni-line mark kita? Sa sobrang dami mong kapalpakan, sobrang dami kong magagawang punchlines na nakakatawa. Kaso lang naisip ko, paano kaya pag yung style mo gamitin nating dalawa at ipakita sa kanila na yung stilong matagal mo nang dala ay kaya kong gamitin ng mas maganda, Gubat Gang! Okay. Huwag kang mag-alala. Susubukan ko lang naman, huwag kang matakot. Hanggat hindi mo pa nabubuksan yung misteryong nakabalot. Makati pala, pag bumubukas na, ikatlong mata. Pero titiisin ko ang pagkamot kung kapalit nito'y makikita ko naman na, bati kaayog siya buang kagayan makadaot, hoy! Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Pa-comment. Thank you. Hoy! Hindi ka magiging kasing galing ni Sak Maestro kahit araw-arawin mo pa yan. Si Six Threat na ang susunod sa pwesto, di mo na siya mapapalitan. Ibang mga dimensyon na to ng rap battle, iho, di na ikaw ang sukatan. Ibang mga halimaw na mga nandito. Tsak hindi mababanggit pangalan nito pag nagkabilangan. O baka sabihin mong nasa top 15 ka ni Looney. 4 years na yung video, tagal na nun. At yun nga ang punto ko, papi. Napaglipasan ka na ng panahon. Isa ka na lang flip-top veteran na may veteran minimum salary. Bilang respeto sa iyo ng liga, pasensya. Nag-evolve ang rap battle industry. Di na pwedeng malalim lang terminology. Dapat malalim talaga mensahe ng bawat linya. Kumbaga, eto na yung era na di na madadaya ni Asar mga tao kahit mag-rap skills pa siya. Isang round na puro setup, tas isa lang punchline ni Fangs, wala! Talo talaga! Na kapag hindi ka sumabay sa utak ng mga tumatalinong fans, ikaw magmumukhang tanga, pasensya. Nadamay ko si Acer at Fangs, sila dapat kalaban ko eh. Kaso natakot sila! Okay, totoo ba? Pero wag ka! Kasi nagbalik loob na sa Diyos si Gagi. Nax, grabe! Idol, buddy! Anyari? Di ka naman ganyan dati. Dati, pag nakasyabo ka, nagsusulat ka ng kanta. Ngayon, trip mo, Bible study. Bible study. Totoo ba? So, isa ka na din sa nasabugan ng Kristyanismo ng paghahasek. Palakpakan natin isang dating antikristo. Ang sakawan natin nagbalik.
Sa simbahan nyo, ikaw daw paborito. Sa pagsimba neto, maraming nasasabik. Kasi sa Biblia niya, nakatago mismo ang instrumento ng pag-aadek. Tutok na tutok! Ang nguso ni Undo, bang! Taktak mo! Tangina. Gago. Tutok na tutok! Ang nguso ni Undo, bang! Taktak mo do! Tagaktak bulto! Pero pag si Krega natukhang, biglang magmama ang maangan. Paano magkakasyabs ang nagba-Bible study lamang? Ang ganda ng punto nun, ha? Ang gandang ang ganda rin yung nasilip niya na yun. Hindi ko alam kung ano man, kung totoo man yan, na yung sa drugs, sure ako, hindi totoo yan. Angle lang yan. Pero ang ganda dun sa point na kaya ka nagba-Bible study para hindi ka mapagkamalang nagda-drugs. Ang ganda nun na parang paano ako naging addict nagba-Bible lang naman ako. Ang ganda nung punto nun, ang ganda niya kung paano niya nilaro. Hindi ko tinutukoy si Krega dito. Ang tinutukoy ko kung paano niya nilaro yung ganung klase ng setup at angle. Ang galing nun. Ang galing nun. Paano magkakasyabs? Galing sa Biblia, papatay sa'yo. Ito na ganti ni Jonas. 3 shotgun sa noo. Tsak mati yung bungo mo at todas. Pagka-mark ko dyan ng 3:16, magkakalat lahat ng butas. For God so loved the world, mauulila mo si Lucas. Wow. Paulo to rerekta, pero magkakalat mga letra. Unpredictable to repa. Tangina. Paulo to rerekta, pero magkakalat mga letra. Unpredictable to repa, di mahulaan ng propeta. Nasa lumang testamento, apokalipto mo tungi. Hati ka sa akin parang dagat. Tamang lakad pa uwi. Okay. Okay. Putang inang yan, oh. Toblerone. Tinitindor Never yung square. Toblerone, gago. Si Bato Sino si Bato? ang pangbato ko Hindi na, tama na. sa Senado. Hindi na, ayoko yan. Sorry po. Sorry. Sorry, Mayor, ayoko na dyan. Ang ganda nun. Ang ganda nung parang na-connecta niya about drugs, Bible, hati dagat, tamang lakad pa uwi. Ang ganda. Ang ganda ng napiling angulo ni J Black dito, yung construct, punchline. Gusto ko, trip ko. Pakinggan natin, Krega. Pakinggan ba? Pakinggan natin. Check. Karon nga tuig. Kaduha ko nakigubat ninyo. Teka nga, pukin ang ina nyo kasi. Ba't ba kailangan yung Ito. Bayan? Karon nga tuig. Kaduha ko nakigubat ninyo. Wala rin. Wala rin yung subtitle. Kaya atas kontra. Puro bagin ninyo mga hero. Murag natas Dota. Atong isa naka-tank build. Nya, support Carnis J Black. Pero di ni Dota mo ni gubat. Laos ang bala pag ma-headshot. Call of Duty mo ni ang red spot. Musulong ko kung asang airdrop. Kung diri Subic, ang hunting grounds, akong dala tulura ka bala. Usa sa ulo, usa sa dugan, usa diris abaga. Gibisaya, way duha-duha. 8 ka linya ray mo tudas, o 8-8, linya-linya. Ha, dirahda ni og oras, rarara! Hindi ko naintindihan. Pa-comment, thank you. Hindi ko naintindihan. Kung ako judge dyan, hindi ko mapupuntusan yun dahil hindi ko siya alam. Pero sa kapakanan ng mga hurado, magtatagalig muna tayo. Tagalog? Isipin- Tagalog? Sa kapakanan ng mga hurado, magtatagalig muna tayo. Baka naislang lang. Isipin nyo, kampiyon tong kalaban ko, kaya di hinsto magpapatalo. J Black ba naman? Kahit akong Bisaya, susuporta. Pero kapag Bisaya na kalaban, aksyon na ni og kalabaka o kala, baka. Kala niya kasi, baka daw, kaya ko siyang talunin. Ha! Boss! Bossing! Fan niyo po ko kung iisipin. Kung si K-Ram, inaya na lang ako mag-basketball kasi doon siya magaling natural. Ikaw, paki-comment na lang yung link. Turuan mo na lang ako kung paano magsugal kasi doon mas malaki porsyento. Kasi doon mas malaki porsyento mong manalo. Ahente lang ako dito pero mas malaki porsyento kapag natalo. Lahat sila nag-aantay kung paano mo ako mapapataob sa pagbuelta. Kasi pag hindi mo yun nagawa, pinatunayan mo lang na ikaw yung kampiyon na walang kwenta. Kasi
humina simula nung nasa selda na si Tropa. Kanyang galawan kinapos kasi wala nang sumusuporta. Di ba nung nagkampiyon ka, andun siya? Mga tour niya, andun ka? Ako mismo yung testigo na tumblak sunod-sunuran kasi nasa range kanyang anino. Oh. Wow! 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 Ang ganda nun. Yung black sunod-sunuran nasa range kanyang anino. Damn, napakaganda nun. Connected siya dahil nga kaibigan ni J Black si Range na nakakulong. Sinabi niya rin na malakas lang si J Black no, nung nandyan si Range. Ang ganda nun. Ang ganda nung nasilip niyang angulo nun at kung paano niya na-construct yun at binitawang punchline. Ang ganda nun. Sabi mo pa mismo, mas excited ka pa kung sinong mananalo kay Lip Cram at M-Sight. Si Gorion Talas, di ba inaya mo pa ng fist fight? Anyari, tinalo ka ni M-Sight pagtapos mong magkampiyon, par. Epic. Konting talk shit lang na pa, ubo ka na, ang sakit nun. Pandemic champion! Okay, galing. Champion! Okay din. Pero hindi man lamang nakaporma na wala ng kadating-dating, yung laban mo kay Mo, tinanggalan ng corona para sa kaching-kaching. Yung laban mo na yon binayaran ka para sa mismong pangyayari. Ang pinagtataka ko, bakit ang dami mong sinasabi? Kesyo, nag-walk out ka kunwari. Galawan pang artista. Kunyari, hindi niya alam na mababaliktad yung resulta. Okay, okay, okay. Lumaban din ako para sa mga dayo, mga bay. Parang Stampede CDO, / panalay. Pero patas ang usapan, pustahan doon bayag. Ikaw hindi sineryoso kasi matagal ka na palang bayad. Damn. Bakit? Parte ba yun ng usapan ng magpatalo at manalo? Aba, matindi ka. Kaya pala yung Pau nawala ng gana kasi alam niyang guilty ka. Pagkasarado Damn. ng kurtina, tapos agad yung palabas. Kaya anong JB? Baka MJ kasi yung lakad mo paatras. Damn! Galing nito. Ang lakas ng punto nito. Although, yung napili niyang angulo na kesyo bayad na daw, akala niya na hindi niya alam na matatalo siya, mababaliktad. Hindi natin alam kung totoo yun, pero nabitaw niya as convincing at natuloy-tuloy. Yung galing nun, yung Pau nawala ng gana, si Don Pau nung naglaban sila nawala ng gana kasi alam niyang guilty ka. Damn, ang gandang punto nito, ang lakas. Grabe to. Kaso hindi natansya yung dadaanan sa papaliktad niya na hakbang. Saktong gubat, punot, dulo. Tanaw mo na pangpang. Si Mr. Lefty yung nahubog, akala mo pain sa bilog. At saktong dito ka nahulog sa hinanda kong patibong kasi lahat ng mga kakalaban mo, hindi na sa'yo interesado. Kung kaya ka naman palang bayaran para lamang magpatalo. Oh, damn. Ganda nun. Pinahiya mo kami mga Bisaya sa pagpaunlak ng palakpak. Sabihin na nating medyo markado yung pangalan pero hindi para tumatak. Siya si J Black. Pagkarinig pala ng pangalan, may namumuong isang kulay. At hindi mo yun kayang ipaliwanag dahil hindi mo naman nagawa yung isa buhay. Damn. Rekta yun lahat sa'yo. Hindi ko na ginawa pang komplikado. At oo, mapapahiya mo ako sa mga tao, pero hindi ang aking pagkatao. Ganda nun. Actually, ang ganda nitong parehas malakas sa magkaibang way kung paano nila mag-i-spit yung round 1. Si J Black, grabe yung mga napili niyang angle, punchline construct, tsaka yung aggression. Pero mas natripan ko yung kay Grega kasi putang ina lahat. Kumbaga pinatama niya kay J Black. Trip na trip ko yung round 1 ni Grega. Angle-wise, para sa akin, Grega, yung pag-construct, yung punchline, ang ganda nun. Although hindi natin alam yung tunay na istorya dyan sa PSP, ang ganda kung paano niya nasilip yun at nabitaw niya as convincing talaga na matagal ka ng bayad, kala mo hindi mo alam, ganyan. Tapos pinahiya mo kami mga taga Cebu na kaya mo palang manalo, handa ka matalo para sa pera na parang putang ina. Hindi yan yung dignidad na meron tayo mga Bisaya. Ang galing nun. Trip ko yon.
Para sa akin, Krega. Round 1, Krega. Pero hindi ko sinasabing mahina yung kay J-Black ha. Mas natripan ko lang yung napiling angulo ni Krega at kung paano niya nilaro at kung paano niya pinabagsak yung angulo na yun. Galing nun. J-Black, putang ina, round 2. Ganda na ito. Kita nyo? Lupit ni Krega, di ba? Ramdam nyo yung bigat. Ayaw niya ng komedya. Corny din ang mag-rebat. Dapat random Tagalog words lang na di gaanong nagagamit after the teka, Krega. Ikaw ba ang Junela ng battle rap? Junela. Dayonela. Ang tamang bigkas sa pangalan niya ay Dayonela. Akala ko ba ang sining sa museo di naluluma? Pero bakit mga antiques mo sa panahong moderno di nakukuha? Okay. Kasi classic nga si Krega. Pero putya, wala ring kwenta. Para kang telepono sa panahong to, hindi ka na mabenta. Sapagkat ang di pangkaraniwan, madali na lang hangaan. Kaya anong teknikalan? Baka teknik nga yan. Madali lang magawa yan. Wala lang gusto na magnakaw. Yung salita mo lang malalim. Yung mensahe mo mababaw. Kung Ang ganda nun. Salita mo lang malalim, yung mensahe mo mababaw. Ang galing nun. Galing nun. Yung salita mo lang malalim. Yung mensahe mo mababaw. Simple pero isa, ano to? Simple lang pero isa sa, para sa akin, malakas na punchline yun. Simple pero ang lakas nun. Kung mananatili ka lang repa, wala ka ditong maiiwan. Kung saan ka nanindigan, doon ka din mismo mamamaalam. Di lang to revolusyon. Evolusyon ng pamantayan. At ang marunong makipagsabayan ang tatatak sa kasaysayan. Pero pag matanda na yung aso, wala ka na ding matuturo. Di ka na madadala pa ng turo, dapat sa'yo palit ulo. Palit utak, palit itsura, palit bibig, palit memorya. Palit mata, palit tenga, palit na lang dito ka istorya. Galit na galit pa sa nagkokomedya. Pero ang nakakatawa, kayo mismo. Nagmumukha lang naman kayong malalim pag nagbabanggit kayo ng lirisismo. Tinatawag yung bastos, yung sa lahat ng aspeto naghahasa, habang kayo tong paulit-ulit na nagpipilit kaya yung kultura nagagahasa. Kaya wala kang karapatang magreklamo. Kasi may linya kang Apolinaryo. Apolinaryo? Apolinaryo. Yung Apolinaryo, ginawa niyang Apolinaryo. Di ba dong? Mga Tagalog, ano ba meaning nun? Kasi di rin siya nagbibisaya nun. Tangina, sabi ni Pukoda, Kregs, yung English ni Isaac at 6, di natin makuha. Sabi niya, madali lang yan, Puks. Purong Tagalog na lang muna. Tangina. Kaya atat ka sa validation kasi kulelat ka sa lugar nyo sob. Kaya madalas na lang kumuha ng credits yung walang utang na loob. Pag si Zendlock nagpakita ng gigil, tangina, anak ko yan. Nung si Sixth Street nag-champion, Davao, malapit lang sa Cagayan. Galing nun, ang galing nun. Ang galing nun. Ginagawa mo na hagdan, pinagdaanan ng iba. Ginagawa mo na hagdan, pinagdaanan ng iba. At generalize mo yung Mindanao para masabing isa ka. Taga Mindanao ka, taga Mindanao ka. Pues eto, gawin mo. Mga magagandang bagay naman tungkol sa'yo ang banggitin mo. Galing nun. Ang galing nun. Wala, parang narinig ko siya kay Shea, di ba? Yung parang inano niya kay Pukoda na puro kayo pagyayabang ng Mindanao. Tangina, magagandang bagay naman ang banggitin mo dyan. Tapos, yung kay Krega na nasilip niya, puro ka Mindanao, puno ka Davao, puro ka Mindanao. Yung sayo naman ang ipakita mo kung yung galing ng sarili mo. Galing nun. Wala kang ambag sa kultura. Wala kang ambag sa lugar nyo kung susumahin. Kung wala pang taga Mindanao na may pangalan, wala kang maipagmamalaki sa amin. Iba yung nagsasaing, ikaw naman yung kumakain ng hinain. Iba yung nagluluto, ikaw naman yung nagalulo. Tangina na ito ni J-Black. Tangina, lakas ng round 2 ni J-Black ha. Lahat mas malakas tong round 2 niya kaysa sa round 1. Hindi mahina yung round 1 niya. Malakas yung round 1 niya pero mas malakas to. Trip ko to. Mas mas tumama talaga kay Krega to. Tangina, gandang laban nito. Krega, round 2, pakinggan natin. Ano ba lahat? Pakinggan natin. Yo! Naalala mo to? Sabi mo kay Pistolero, pag binaril ka ni Enigma, yun yung pistol sa pistol.
PSP. Para sa negosyo, Ano yan? Mitsubishi L300 pa rin. Takinan nyo. Oy! Lakas mga Aga super mo, pot, lako. di ba? Century tuna. Tama ba, Doy? Pistol sa pistol, PSP. Tama, Badoy. Eto na Tama ba yung ba? underrated? Tama ba, Doy? Tama, Badoy. Galing. Tama, Badoy. Eto na ba yung underrated yung pambato? Si Mr. Unpredictable. Bilib na bilib sa sarili, ah. Yan yung unbelievable. Grabe. Kung makahype na mga bara, kinutsara talaga. Pilit pinapalunok sa masa, kayo naman nakanganga. Pero iba pa rin yung mga barang mainit sa pakiramdam. Tipong mapapa, woo! Sabay tapek, ramdam mo yung anghang. Partida, sa sariling hometown mo pa, pinakitaan ng killing spree. Parang kinulata sa bahay niya. Tapos tatay niya pa mismo referee. Oh, nagsimula ng uminit buong venue. Pwedeng maglabas na ng abaniko. Aba, Nico, manghihiram to ng mukhang gago na parang si Angkorito. Kasi, pinalaki nyo kasi yung ulo. Tumigas, parang bato na nakalutang. Naghahanap tuloy ng kaumpugan para resulta niya ay Big Bang. Galing sa wala yung eksistensya, pero pilit pinaliwalaan ng karamihan. Wala ka nang sinabi, gusto mo pang ipagsigawan na champion siya sa lahat ng liga. Ganon ba yun, Suka Blies? Paano hindi magcha-champion eh? Sali to na sali ng tournament. Hindi lahat ng tao may oras para sa ganito. At hindi lahat ng malalakas may pinanghahawakan na titulo. Nice Bakit? point. Nice point. Pagubat sa gubat ba? Pag Bisaya, nakakombo na. Parang naka-full auto. Yung probinsyano, kasama, tondogang. Pues, tuong lugar, mangangamoy pulbura. Ipampupugot ba ng ulo? Eto, may bolo pa. Loko ka. Kala mo ba? Kasukat mo ako ng pangil sa pagkain. Minsan kasi nilulunok ko na lang. Yung karne kapag hinain. Utak mo, tuslubuga. Dinadayo para lang tikman. Kahit wala naman talagang sustansya, pero pwede na rin pang lamang dyan. Oh! Damn! Ganda nun. Pwede na rin pang laman dyan. Kaya kung ikaw yung dark horse dito, ako yung mga ngaso. Kapag tumama sa pulsa ulo, yung lakas ipang kabayo. Parang pulang kabayo ba na sa gubat ng lalaseng? Eka nga iba yung nagpapakahayop kaysa hayop sa galing. Okay. Kaya bakit kita sasabayan sa pagtakbo kung kaya kitang asintahin? Bakit ako pupwesto sa likod mo kung kaya kitang harap-harapang patumbahin? Damn! May lakas naman to at boses, pero yung talim walang diin. Ikaw lang yung hayop na ligaw sa gubat, walang damit na babalik ta rin. Kaya huwag kang lumingon sa pinanggalingan. Pagkat wala ka pang narating, tiklop tuhod na ng sakit, parang lumuhod ka sa asin. Wala munang payong kaibigan, huwag mo sanang mamasamain na tong lubid ay pagitan at yung kapit patalim. Saksak palihim, sabay hatak ko na din. Iiwanang walang buhay, sabay laglag sa bangin. At bago ilaglag sa bangin, sabihin mo kay Ate Charo, kung champion to, shit. Oy, wag. Sayang, ang ganda Bago na ng ilaglag sa delivery. Sayang. Oh, masyado bang madrama? Aha. Yung sulat na wala ba? Ate Charo, kung champion to, pasensya kasi wala akong maalala. Oh! Although umay na ako sa fake joke na yan. Pero, ang galing. Nakumbinsi ako ni Krega dun, ha. Akala ko talaga na wala siya. Connected pala siya as Ate Charo yung nabanggit niya. Galing. Ang galing nito. Kasi nang hinayang na ako dun sa aggression eh. Tapos yung technical, sunod-sunod na eh. Tapos biglang magjo-joke, sayang. Putang ina, setup lang pala para sa fake joke at sa magandang punchline. Ate Charo, kung champion to, wala akong maalala. Galing nun. Ang galing nun. Galing. Wow! Meron daw siyang puso. Meron daw siyang puso ng kampyon, pero utak talangka ka. Pagmamakaawa mo at drama, nakakawalang gana. Hindi lahat ng kampyon ay bida sa isang koronasyon. At hindi lahat ng may korona sa liga, masasabi mo ng kampyon. Ha? Akala nyo na wala. Literal na naka-silencer, pang-ultimatum, at lyrical assassin, sir.
Sinisigurado ko lang na walang buhay bago itapon. Damn! Oh my God, damn. Ako, tangina, choice ko na si J-Block sa round 2 kasi ang ganda ng mga punto niya. Oh, actually, parehas silang technical. Ang ganda ng pagkakakonstruct ni J-Block pagdating doon sa Davao angle na si Sixth Threat, champion ng Davao, malapit lang sa Cagayan. Ang ganda nun. Nung narinig yun, sabi ko, puta, makukuha ni J-Block to. Kasi yung round 1 ni Krega, rekta, pero putang inang Krega to. Grabe yung technical. Aggression niya, talagang hindi lumaylay. Tsaka, plus factor sa akin yung akala ko talaga nag-choke siya. Kasi hindi ko naman siya halos di ko naman alam na nagpe-fake choke. Parang ngayon ko lang nakita nagpe-fake choke si Krega. At effective siya. At demanding sa magandang punchline na Ate Charo, akong champion to, hindi ko na maalala. Tsaka yung biglang nawala yung pang-ender niya, yung assassin, sisigurado kong munang patay bago itapon sa bangin, parang ganon. Ang galing nun. Tangina, Krega ako round 2. Sobrang lakas ni J-Block 1 and 2. Actually 1 ang lakas, mas malakas yung round 2, kaso si Krega, putya, akala ko J-Block na per round 1 and 2, akala ko J-Block, kaso si Krega lumalamang, meron siyang plus points na ginagawa dito. Ang galing nung naisip niya. Tingin ko, nabalansin ni Krega yung style niya. Ang galing niya na. Ang galing niya rito, sobra. Ang galing niya na? Matagal na magaling si Krega. Pero ang galing nung naisip na taktika dito ni Krega. 1 and 2, Krega. Krega ako dito. Lumamang lang. May kakaiba dito kay Krega sa 1 and 2 na talagang napabilib ako, kaya nakuha niya yung 1 and 2 para sa akin. Bati muna bago mag-round 3 si J-Block. Okay. Kada round talaga ni Badang, inaantok si Tito. Totoo, malaki kikitain nyo dalawa ni Badang, haha, pag naglaban talaga kayo. Sana may magkasanang laban itong dalawa kahit sa ang Battle League. Sana matuloy. Tapos, Ote Charlan, serious na nabasa ko na to. Round 3, pakinggan natin. Bawi. Power up your money game with new BPI Wealth Builder for as Yan. low as 1,000 pesos. Hindi naman kayo nagbibigay credit card, gago. Nasa gitna tayo ng poster, no? Nag-PSP kasi tayo eh. Kaya eto ang gulo. Pero alam ni sir, paano ko manakit sa napili kong anggulo? Tinapat ako sa'yo kasi parusa ko to. Tinapat ka niya sa akin kasi parusa mo to. Gets? Yung tinuturing niyang anak, galing sa tamod ni Sayad. At taga Cagayan yung atabs, kaya inangkin niya kagad. Anak ng iba, ikaw nagdala? O ano, nagets ba? Kinanlong mo lang anak ng iba, tangina mo, sorogates ka! Surrogate? Surrogate, ginawang surrogatis. Gago. Di ba nagsuntukan kayo ni Zendlook? Real talk! Ginawa mo, suntukan. Ginawa mo daw na punching bag. Kasi tumaas ang iyong Celsius nung tinanggihan niya yung inoffer mo na drugs. Kasi trip niya, kabote o puff. Ikaw, magtunaw ng rocks kay Gago Kap. Sa kagustuhan mong sundan niya yapak mo, tinuruan mong mag-follow up. Tinanggalan mo ng right yung bata porkit kulelat ka. Kaya Zendlook left the group chat. Iwan yung airpot niya. Ginawa niya lang writing. Kaya writing niya sell out na. At ikaw na dating left field, ngayon left out na. Sa pagsali mo sa ibang liga, wala yung pinagkaiba. Parehas tayong sumali ng PSP, di ba? Kaibahan natin, uprising ka. Tang-ina, ang katimpunto nun ha. Ang katinon. Tang-ina. Ang katinon. Uprising ka. Meron kayong mga prinsipyo na mga... Tang-ina. Grabe na-appreciate ko yung lalo yung sa round 2 niya, yung malalim ka lang sumulat pero mababaw yung meaning. Ang ganda nun, tangina, props doon.
tas dito, parehas tayo sumali ng PSP, ang pinagkaiba, pricing ka. Simple pero ang lakas eh. Ang kati eh. Pricing ka. Meron kayong mga prinsipyo na mga kamao nyo lang may dala. Ikaw pa naman palaging may kamao sa berso, pero bukas palad ka din ng usapan, pera na. Tangina, grabe yun. Grabe to. Ang hirap tapatan netong gantong angle at punchline. Grabe to. Kailangan matapatan ni Krega to. Yung ganto kakating napiling angulo ni J-Block. Tsaka yung pagkakakonstruct, yung punchline, kamao, bukas pera ay bukas palad ka din pala pagdating sa pera, may paninindigan ng uprising, galing nun. Ang galing nun. Ito yung mga tinatawag kong ano eh. Hard-hitting punchline. Di ko alam kung nakakatawa, pero si Pibos di ka kilala. At pilit lang pagkakasali mo doon dahil lang si Sixth Threat ni Reto ka, real talk na naman. Di man lang na insulto to. Nalaman tuloy namin na 30,000 pesos lang halaga ng prinsipyo mo. Okay. Malaking pera din yun, ha? Halos kalahati din ng 300,000 ko yun. Ay, di ba kalahati? 2017, 2024, bobo talaga ako sa kalkulasyon. Ikaw, matalino ka, alam mo na ang resulta kong ganun. Dahil di ako bumabattle dito para sa pera. J-Block ng flip-top kaharap mo ngayon. Mali ka nang Di ako bumabattle para sa pera, PSP. J-Block ng flip-top kaharap mo yun. Galing nito, tangina. Sorry J-Block gusto ko mag-sorry kay J-Block kung hindi ko siya napili sa 1 and 2. Although ang lalakas ng punto niya, lalo nga yung malalim ka na magsulat pero ang babaw ng meaning. Gusto ko siyang ipanalo talaga per round, kaso tangina kasi yung 1 and 2 ni Craig eh. Tapos ito pa, susundutan ni J-Block ng ganito kalakas ng round 3. Tangina parang nangihina yung loob ko na tangina deserve ni J-Block din talaga yung 1, 2, and 3. Tangina kahit di patapos yung kay Craig eh, putang ina. Lakas! Para sa pera, J-Block ng flip-top kaharap mo ngayon. Damn, galing Mali nun. ka ng napiling karakter. J-Block ng PSP na lang sana, brother. Sa GC nyo, alam mo kung gaano kadismayado si Sir. Inisip mo sana resulta after. Sinugal mo lahat ng pinaglalaban nyo. Sa'yo yung pera mas nagmatter. Napaka-hipokrito mo naman kung titirahin mo ako sa aking pag-i-scatter. Nagmukhang rebat tuloy dun sa angle ni Krega na ano yung sugal dahil may pinopromote nga na sugal si J-Block. Ang galing nito. Tangina parang nahugot tuloy yung angulo ni Krega. Nahugot, nagmukhang rebat to na parang pwedeng mabawasan pa ng puntos, tangina. Dahil dito sa nakakaya naman kung ang titirahin mo ako sa pag-i-scatter. Kasi sumusugal ka din naman pag ng prinsipyo. Galing nito. Parang puta, pwede pa nga mabawasan yung isang round ni Krega dahil nahugot yung angulo na yung pagsusugal ni Krega, nahugot niya pa, nagmukhang rebat dito. Tanginang galing. Si Enigma, si Jesus ng battle rap kung masusuma. Kakalaklak, naging alak yung dugo niya. Disipulo niya 12. Sa paa nyo siya naghugas. Kaso na 11han mo siya, kanyang disipulo may hudas. Damn. Di ba 30 nga yung TF mo? Para lang mapalipat. Pinagkanulo mo siya sa 30 pirasong pilak. Damn! Woo! Siya nga Galing! Tangina, grabe yun. naman. Kaya't magpasalamat na lang tayo at heto. At kanyang naging hapunan ay si Enigma pagkat dinner respeto. Dinner respeto. Dinner respeto. Apo ni Leonardo Bars. Galing nun, ang galing nun. Tangina, actually, para sa akin, rich yun eh. Dinner respeto, hapunan. Kaso sinundutan niya ng apo ni Leonardo Bars. Akala ko, sinama niya sa sulat yun. So sinadya niya para maipasok niya na yung apo ni Leonardo Bars dun sa dinner respeto na parang rich talaga. Tangina. Galing. At nagpapatawa na din para bumenta sa mga tao. Kinain din sinuka niya. Gutom na gutom yung aso. Para kang ulul na gago sa ginagawa mo. Rebel dogs ka nga. Nangangagat kamay ng amo. PSP man o flip top, hindi ka na... Nangangagat kamay ng amo?
Wait lang ah. Sa ginagawa mo. Rebel dogs ka nga. Nangangagat kamay ng amo. Mas kung rebel dogs aso nangangagat kamay ng amo, kung ang tinutukoy niya dito ay aso ka at kinakagat mo yung kamay ng amo mo, mas magandang word is rebel dogs ka nga, kinakagat mo kamay ng amo. Pwede. Pero yung nangangagat kamay ng amo, medyo paliwanag nyo nga kung sa tingin nyo tama siya. Basta ako, ang pananaw ko is kung rebel dogs ka nga, nangangagat kamay ng amo, ibig sabihin yung amo ang kakagat sa kamay ng aso. So para sa akin, mas tama yung rebel dogs ka nga, kinakagat mo kamay ng amo. Kung mali ako, pakikorek ako. Thank you. PSP man o flip top, hindi ka na pagkakatiwalaan. Ikaw naman ngayon na onsihan, mag-isa ka sa kabilaan. Handa mong traidorin buong mundo para sa perang kapalit, kaya ang parusa nitong si Judas sa lupa hahalik. Galing. Sobrang lakas na itong round 3 na to. Ano kaya yung round 3 na Krega? Pakinggan natin. Grabe to. Yo! Nung sinabi mong ninakaw ko yung bala sa door kay Martin, ako naman napatunganga. Tumagos yung bala sa door, ibig sabihin sa'yo pala yung tumama. Panay iwas ka sa bala, pero yung punto, petiks. Set up ko, balasador, naging balasador nung in-slow mo, Matrix. Okay, galing. Matrix. Brother. Di ba, sabi mo, frat mo legit, kasi namaga yung puwet mo? Sa puwet ka pinadol? Di ba dapat foul yun? Napaisip tuloy ako kung paano ka pinalo. Siguro, pa ganun. Kaya na ako sa battle, may piyok ng piyok. Eto naman, pirok ng pirok. Ano yung pirok? Pa-comment. Naka-blinker mode ang puta. Baka kindat ng kindat kasi naka-blinker mode. Pirok ng pirok siguro. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Thank you. Naka-blinker mode ang puta, malala na talaga. Pelikulang Don't Move, nakikipag-usap mata sa mata. Okay. At matanong kita, madalas ka bang magkape o madalas kang mambae? Motherfucking don't lie! Nung PSP, may tinurotot yung babae. Sabi mo pa nga, bullseye! Andiyan yung asawa. Yari. Wala. Makinig, ma'am. Ano daw ang sabi? Wala. Makinig, ma'am. Huwag ka makinig, ma'am. Pangalan ng babae, Maris. Shoutout sa'yo, Maris. Baka connected to sa issue ni Maris, ha? Tingnan nga natin. Ikaw ang bata-bata mo pa. Eto naman, nag-Alarico Blanco, biniswalize, pikas mata. Sabi na connected nga. Kaya ganyan yung mata mo, tawag dyan, mannerism. Puro kasi suso na sa wool mo, naka-algorithm. Sabi mo sa PSP, nasuso ka kapag titingin ka sa baba. Suso, kaka, ang bastos ah. Suso kaka. Ay ba tayo? Bakit mo pala pinagsisigawan na sinaswab test ka from Cebu to Manila? Ikaw ba hindi tungaw? Paano naman kami? Nagaling pa ng Mindanao. Okay. Ang punto ko, wag kang sumbat ng sumbat sa iyong mga naambag. Si Sinyo nga hindi bumatel pero sa TF nagdagdag. Tapos feeling mo most wanted ka? Ikaw yung nasa hit list? Pare-parehas lang tayo ah. Parehas lang tayong pumila sa East-West. Pero, hindi. Kung ako tatanungin kung pera ba o kultura, depende. Depende sa problema. Okay. Ano naman din yun, iba talaga yung kultura sa personal life. Talaga. Buti sana kung sobrang yaman mo Tangina, kultura ka talaga. Pero may kanya-kanya tayong buhay at di natin masisisi yung ibang tao kung bakit pumipera. Kailangan natin yan. Lahat ng tao kailangan yan. Real talk.
Depende sa problema, pero hindi na para ipagsigawan. Lahat kailangan pagdaanan. Di madama na pagsaruro kundi umapak sa hagdanan. Hindi usapin dito kung sino mas lamang. Baguhan o datihan, parehas may paglalagyan. Pantay ang mga paa pag umapak sa entablado. Handang mangwasak ng panga pag malapitan, delikado. Kasi itong J-Black nakaamoy. Umaasa na buitre. Nakaramdam siya ng apoy nung magpasiklab si Mr. Lefty. Yung kaliwete, natuto ng kaliwaan, leksyon pinalagan. Ambidextrous, kaliwat kanan, pinagsabay yung laban sa isang buwan. Ganon magpasa ng sulo, nagbibigay siklab. Ako yung tunay na guro, may titik at liyab. Sunog kilay sa pagsulat, kaya ako naparito. At kayang tumupok buong gubat na parang isang palito. Hindi pa sana to hinain, alanganin, hilaw luto. At nung pinasok sa kawali, lumilitaw, puro buto. Kaya paano mo ako mapapasok kung ningas kugon ang pakulo? Pangalan ko nagpapausok pag biniyak ang yung bungo. Hindi naman sa Grabe yung laban to, putang inang galing. Mas maganda pa to sa Pistolero versus Bruce yung main event. Although ang galing ni Pistol doon, pero syempre, ang battle kasi parang pag-ibig, dalawa ang nagdadala. Doon kasi si Pistol lang ang nagdala. Dito, Krega at J-Black, putang inang ganda nito. Dapat ito main event Malalim. Pero ako yung mas lutang. Kung lyrical na pabigatan, ako'y kampante sa timbang. Kaya ano na, Mr. Pandemic Champion. Ha? Pandemic Champion. Papel mo ay punit. Sa pagtanggap mo nitong hamon, balik benta ticket ka ulit. Sabi ni Ipok. Malinaw sa akin na J-Black, round 3, apakaganda ng punto. Kaso 1 and 2 nakuha na ni Krega. Kaso, actually, pwede pang samba na bitaw ni Krega yung angulo about sugal na nagpo-promote ka ng sugal. Actually, pwede pang makuha yung round na yun ni J-Black kasi nga meron siyang angulo sa round 3 na nakakaya naman kung sitirahin mo ako sa pag-i-scatter ko. Which is, parang siya nagmukhang rebat na parang hinila pa yung angulo na yon na nakabawas sa round ni Krega na yon at pwedeng mapunta pa kay J-Black. Ang hirap nito, either way itong laban na to kung sino sa tingin nyo yung panalo. Actually, sobrang lakas ng round 3 ni J-Black. Ang dami kong na-appreciate na punchline, lalo yung malalim ka lang magsulat pero mababaw yung meaning. Tapos yung sumali ka, pricing ka pa naman, may paninindigan. So parehas sumali ng PSP pero ang pinagkaiba, pricing si Krega. Tangina. 1 and 2 kuha na ni Krega. Kaso malinaw, round 3 J-Black na pwede pang mahugot yung isang round kung saan nabitaw yung angulo about sugal. Tangina. Sika lang ha, sino ba nanalo dito? Tangina. Ang hirap. Ang hirap. Para sa akin, ang hirap. Okay. Nakapag-decide na ako. J-Black. Babalik na rin ko. J-Black ako dito. Round 3, J-Black. Meron kasing round si Krega kanina na nagbisaya siya ng mga 8 lines na hindi ko mapupuntosan yun. At the same time, merong isang angulo si Krega na about pagsusugal. Malakas din at tumama rin kay J-Black. Pero merong angulo sa round 3 si J-Black about sugal na sinugal mo yung prinsipyo mo para sa pera. Kaya wag mo akong iinsultuhin sa pag-i-scatter ko. Nahugot yon yung round na yon. Nahugot yung angulo na yon. Nahila, nabawasan yung puntos sa round na yon ni Krega at mas nakuha ni Krega yon. Ni J-Black yon. Nakatulong yung angulo nyo sa round 3. So para sa akin, tingin ko sa round 2 ata ni Krega yun. 2 and 3. Dahil nasa round 2 rin ni J-Black yung malalim kang magsulat pero mababaw ang meaning. 2 and 3, J-Black. J-Black ako dito. J-Black ako. Final na, J-Black ako. Dahil ayun nga, hindi ko rin naman gets yung angulo na yung Bisaya bars ni Krega. At the same time yung nahugot nga, nagmukhang rebat yung scatter. At ang dami rin talagang malalakas. Actually, malaki lamang ni J-Black pagdating sa round 3. 2 and 3, J-Black ako. Sino panalo dito? 1 and 2, Krega na ako eh. Kaso, ang laki ding epekto ng round 3 ni J-Black. May nagmukhang rebat doon. Tapos, sobrang lakas pa ng round 3. Mas malaki lamang ni J-Black sa round 3. Sa 1 and 2 kasi, halos dikit lang. Pero,
may kakaiba kay Krega, kaya niya nakuha yon. Kaso nakatulong yung round 3 ni J Black para mabawasan yung round 2 ni Krega na para mabaliktad yung sitwasyon at mapunta yung panalo kay J Black, which is 2-3 para sa akin, J Black. Galing na itong laban na to. Sino panalo dito? Gubat 14, Krega versus J Black. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Yeah! Galing na ito. Congrats sa dalawa. Ang boto ng hurado, 5-0, magigay para kay Krega. Krega. Salamat, Gubat. Krega. Salamat. Okay. Either way nga talaga. Ako kanina 1-2 Krega, pero dahil nga sa round 3 ni J Black, 2-3 J Black ako. Pakinggan nga natin yung mga hurado. Abangan, represent Collab, Dark Horse. Gusto ko mapakinggan yung opinion nila. Yo, Fruz, binoto ko si Krega. Round 1 binigay ko kay J Black. Okay? 2 dikit, pero binigay ko kay Krega. Tapos 3, Krega. Bangis. 2-3 kay Krega. Yo, Si Alvin Alvin. nga pala, binoto ko all 3. Hindi, round 1, round 2, binoto ko si Sir Krega. Tapos round 3 para sa akin, tabletin. So, yun, Sir Krega. Yo, binoto ko si Krega. Round 1 and 2, parehas naman malinis yung performance nila, pero pinakamalakas na round ni J Black yung round 3. Okay. Tapos, pinakamalakas din na round ni Krega yung round 3. Kaya tinabla ko na lang din sila doon. Pero round 1 and 2, Krega. Props pa rin kay Champ. Yo, Cygnus, sobrang lupit ng battle na yun. Round 1 at 2, sobrang lakas ni Krega. Tapos yung round 3, sobrang lakas din ng round 3 ni J Black. Pero parang medyo pantay sila doon. Pero yun na, 1 and 2, binigay ko kay Krega. MVG, round 1, round 2. Kitang-kita naman nakuha ni Krega yun. Tapos kung nag-round 3 si J Black, parang feeling ko ang lakas niya nun. Tapos nahigitan pa rin ni Krega. So all 3 rounds Krega talaga. Okay. Either way, puking inan yung tatlo. Bila-bila kayo sumusulpot yan, puking ina nyo. Bootleg. Ayun, opinion ko lang naman yun. 2-3 para sa akin nakuha ni J Black. Pero either way nga kung ano trip mo. Anyway, congrats. Grabe, ang ganda na ito. Sana ito na lang yung main event. Ayusin lang natin. Okay, ayun. Sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan at taga saan at i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyong gawa natin na susunod na reaction video. Hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw. Congrats kay Krega. Congrats kay J Black. Ang gandang laban nito.